Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is my channel from Japan, Kabayan Cancer. This reading is for you, 72 hours, timeless reading, June 2026. Namiss ko kayo. Ay, ganun eh, no? Kahit hindi nyo ako namiss ko kayo. Diba? Na sobrang busy lang ni ate. Maraming salamat muna sa mga subscriber, new subscriber, cross-watcher, at sa mga bagong pasok dyan. Welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Ayin May. Salamat din sa nakataba ng puso yung mga comments, sa mga nag-hype, nag-like, sa mga nagpa-personal reading, sa inyong lahat, God bless you all. Marami pong salamat. Kung gusto mo na energy mo lang talaga, ang gusto mo makuha natin, all the details is kumurik na lang kayo. Like sana description. Kumurik na lang kayo sa aking FB Messenger. Ilalagay ko dyan sa video yung ano, para hindi kayo ma-scam, yung pinaka-original, no? Kasi may nagagaya sa akin. Yan. And mag-connect na kayo diretso sa FB Messenger ko. General reading tayo, Cancer. Kunin mo lang ang sayo at itapon ang hindi naman para sayo. Maring vice versa. Energy mo, energy ng person mo, energy namang malapit sa puso mo, nangyayari or mangyayari pala. Use your own intuition, lawakan nyo inyong isipan, gawin yung ganyan mga warning, hindi yung negative, is a warning. At i-reverse ha, hindi yung porkit sinabi ko, ay nako may mag-aaway, may galit sa'yo, anong gagawin mo? Hahayaan mo na lang ba o i-reverse mo siya? Kailangan din minsan maging aware din kayo, no? Hindi naman kayo ibigyan ng universe ng warning kung gusto niyo mapahama kayo. Pero kung isipin niyo na negative yun, it's your choice, no? Walang sapilitan. Buhay niyo naman yan, okay? Kuha tayo ng iyong angel number. Ooh, okay. Meron kang 5, 14, 21, 25, 13, Pisces, Capricorn, Aries, Cancer, and Taurus. Connected ka sa kanila or magkakaroon ka ng connection sa kanila. Okay, Cancer. Okay, lalaya. There's a growth, no? There's a growth situation. Sa iba sa inyo, this is a spiritual growth. Ganyan. Nandito rin yung point na may mga bagay na babalik yung confidence mo. May mga bagay ka na paninindigan, may mga actions and movement, or may mga i-desire ka this time. Well, hindi naman lahat, no, na nakikita ko na na paninindigan mo kasi merong situation of delay no? May mga sitwasyon na maaring i-delay mo, madidelay, o ipagpapaliban. Basta may mga delay situation. Cancer, may enemies ka. Yun na nakikita ko dito. There's an enemies, or maybe sa iba sa inyo, may mga obstacle, or may mga blockage, no, na magaganap sa buhay mo. Yun na nakikita ko sa iba sa inyo. And then, you want to structure something into your life, kaso lang, hindi mo alam alin doon. Pwede kasi nagkakaroon ka rin kasi ng choices when it comes sa mga sitwasyon mo this time, kaya rin nagkakaroon ka ng blockage o obstacle kasi maaring may mga point na hindi ka makapagsigurado doon sa sitwasyon or unclarity or naghanap pa ng clarity o kaya naman is nalilito ka, di ba? Pwedeng nado sa point na yun. Yun. And ang nakikita ko rin dito is may mga tao or may tao kang makikilala o makakasalamuhang bago sa iba sa inyo. Yun ang sinasabi. Sa iba naman sa inyo, huwag ka masyadong magtitiwala rin sa lahat ng nasa paligid mo. Kasi someone is wearing a mask. Or maybe this is you. Kasi minsan, di ba, may mga time talaga na kailangan natin magpaka-plastic, magpaka-tupperware, di ba, yung mga ganon. Basta kung makaka-good situation naman, why not, di ba? Yun. Yun, someone's wearing a mask. Ako nakikita, mag-ingat ka na lang sa mga decision making mo kasi may mga point daw na pwede ka raw magkamali. Kasi may mga kamalian. Also, there's a cheating. Marami ibig sabihin ng cheating, no? Pwedeng cheating when it comes to a friend, cheating when it comes to a lovers, cheating sa mga taong nakakausap mo, mga pangluloko, panglilinglang, pandaraya, akong nakikita kasi. Or, mag-ingat ka na lang, and you need to be aware na lang din, ano, sa iba sa inyo. May taong mataas ang ego, may taong matigas ang ulo,
hoping hindi ikaw. May mga delay na magaganap o mangyayari. Tulad ng sabi ko pala kanina yon ata, maybe. And may boundaries, hindi ko alam kung maybe you put boundaries or someone's putting a boundaries pagdating sa'yo, or sa iba sa inyo is nagkakaroon kayo ng limitation or may taong nag-put limitation pagdating sa iyo. Pwedeng na doon sa point na iyon o nagbibigay ka ng limitasyon in some aspect of your life. Magkakaroon daw ng communication sa taong bago, pwedeng sa iba sa taong bago at sa iba naman sa inyo is sa tao na meron competition something. Hindi ko alam kung ano yun eh. Basta there's a competition or may mga makikipagsapalaran ka in some aspect of your life, maybe kung saang aspeto ng buhay na yun, o may makikipag-compete sa'yo. Pwedeng nandun sa point na yun. Sa iba sa inyo is may mga contract situation. Alam mo naman siguro kung ano ibig sabihin ng contract situation, diba? Pwede rin kasi siya contract when it comes sa trabaho mo, when it comes to a married, when it comes to mga connections, ganyan. Yeah, may mga contract or papers and documents maybe sa iba na kayo na kaasikasuhin. Sa iba naman sa inyo is may mga dealing situation, pwedeng magkakaroon ng mga dealing sa mga bagong kakilala or pwede rin sa family related, connections related, ganyan. Also, andito rin yung point of promises. Pwedeng sa iba sa inyo, ikaw yung magpo-promise sa isang tao o sa dalawa o tatlong tao man yan or more pa, or sila ang magpo-promise sa'yo. Basta may mga promises situation ako nakita, or maybe you promise to yourself, di ba? Pwedeng nandun sa point na yon na ganito, ganyan, ganun, pwedeng nandun sa point. May mga partnership situation din ako na nakikita sa iba sa inyo. Sa iba naman sa inyo is there's a new member of situation, new member of the family, pwedeng nandun sa point na yon. Pwedeng may mga buntis, mabubuntis, mga anak. If you have a pet, may mga dog ba kayo, may mga bird ba kayo, kung ano man meron kayo, pwedeng yung mga alaga nyo rin, baka buntis sila, diba? Kung ano man yung mga pet na meron kayo. Yun na nakita ko. Or maybe na yung point na there's a new beginning happen into your life. Meron akong tao na nakikitang nagiging mapaglaro. Tao or maybe alaga. Basta masyado siyang makulit, masyado siyang malikot, masyado siyang hindi ko alam kung energetic lang ba siya or basta ganun. basta parang they playing, parang ganun. Ako nakikita dito. Parang sana hindi sana yung pagdating sa love life, wag naman nagiging player, Kung may makikilala kayo na tao na bagong karelasyon, mag-ingat na lang kayo kasi baka ma-playtime kayo, ha? Payo ko lang naman to sa inyo. Hindi ko naman kayo pinipigilan na magmahal, Ibig sabihin, you need to be wise, Syempre, alam naman na, well, buhay mo naman yan, diba? Nasa iyo naman yan. There's a new beginning happen into your life. Congratulations. Ako nakikita sa iyo. Yan. And then, may mag-exam ba kayo? Parang may mga exam, interview, something, mga ganun. Yun. Yun na nakikita ko dito. Tingnan natin mo, ha? Baka nakita ka ng mga repeating numbers or connected sa yung mga number na ito. Ibig sabihin, your angel or your guide is trying to connect sa iyo dahil may mensahe siya na gustong ibigay sa iyo. 333, 1, 2, 3, 4, 10, 11, 8. Oh, swift action. Okay, and we have to fight for the completion and the clarity. May good luck ka tayo. Sa iba sa inyo, magkakaroon kayo ng step 1, step 2, step 3, step 4. Ibig sabihin, pag nakumpleto mo yan, good luck is coming. Ibig sabihin, magkakaroon ka ng progressing. This time, may mga bahay ka na i-move forward na plano or kinakailangan mo na i-move forward yung plano na iyon. There's an action and preparation ako na nakikita sa iba sa inyo. Sa iba naman sa inyo, siguro nandun yung point of exploration. Parang nandun, may mga bahay ka na susubukan, i-explore.
mga ganyan. Basta exploration. And may mga action. Tulad na sabi ko sa'yo, there's a new beginning happening into your life. 1 is the beginning and the 0 is the ending and the beginning din. Kasi yan, comes to 1, 2, 3 din kasi the 2 is you, your planning, and syempre yung 3 is ikaw to kung paano ka lalago sa buhay, sa iba sa inyo. Kaya sinasabi ito is kailangan mong mag-action. There's a new beginning and there's a fresh start happen at magkakaroon ng spiritual awakening sa iba sa inyo. Tulad na sabi ko, this is 08, ibig sabihin, is this a swift action? It's up to you to make it happen. It comes on 8. Nandun yung point na there's a choices happen na magaganap o mangyayari sa buhay mo this time. Sa nakikita ko sa'yo dito, Kaya mag-trust ka na lang sa intuition mo at magkakaroon naman daw dito ng clarity, sa iyo. At yung tamo 110, di ba? Ibig sabihin, makakamit mo yung pinapangarap mo. Yung mapipili mo, ay, ang ganda. The good luck and the good fortune, and the wish comes true. Congratulations, Cancer. Ito na at ang hinihiling mo, Handito yung rebuilding and restructuring when it comes to your stability in life. Ibig sabihin, you will enjoy the fruit of your labor and success. Doon na achieve. Meron kang achievement na makakamit. Yun ang pinaka-the point sa lahat. Yan. Good luck and the good fortune and your wish come true will come. Congratulations sa iba sa inyo. Magkakaroon ng mga major change happen into your life. Meron kang manifestation na makakamit. Yun ang pinakamaganda sa lahat. Diba? Kasi you have the 555 and the 111. Yan. Pero iba sa inyo, kailangan nyo daw action na ito, ha? And syempre, may mga bagay na you need to release yourself. Kailangan mo talaga ng clear mind, mental strength, and syempre, freedom yourself, sa pagbabago. And the good luck is coming. And andun din yung point na magkakaroon ng mga decision making to make. Parang nandun sa point na yon, may mga actions and accomplishment ako na nakikita pagdating sa'yo. Andito na rin yung decision making to make. Congrats sa'yo dito, Yan. May mga bagong rules and system na magaganap sa'yo. Siguro pagbabago talaga ito, transition. Ay, may gumano, may dumaan. Ay, ako lang pala nakaramdam. May dumaan. Bigla siyang gumano. Okay, we have the 3-3. Kulang siya na isa. Ibig sabihin is your action. Be creative to growth. Andito yung sinasabi ko kanina na kailangan mo mag-forward sa mga plano mo. Andito yung action and preparations coming. Growth, creativity, joy, community, vision, and talent. Ibig sabihin, focus to your talent, focus to your mission, focus sa mga bagay na alam mo ikaka-growth mo. Siyempre, exploration din yun ang sinasabi na tulad ko kanina, di ba? Seeing the angel number 333 is a sign that it's a time to focus inward. Focus inward, ha? Work on your skills, discover your talent, and use your imagination. Unleash your inner artist. Doing so will boost your self-esteem and sense of confidence. It does wonder for your sense of purpose and contribute to your community. Gamitin mo yung talent mo, yung wisdom mo, yung talino mo, yung imagination mo, yung instinct mo, yung intuition mo, Yan din yung point. Pero tatlo lang kasi ito, kaya sabi ko sa'yo, 1, 2, 3, 4, step by step, ang nakikita ko dito, walang jumping dito, ha? Kasi the more na mag-jump ka, the more na mag-fall ka, Pakaboom, ganyan. Hindi na maganda, di ba? Kaya maganda, 1, 2, 3, 4, and fortune is, and the good luck and fortune is coming. When it comes dito sa 3, kasi kulang na isa, is your action ang mangyayari sa'yo. Pwedeng na doon sa point na nakikita ko na magkakaroon, kung ano man itong gagawin na ito, magsasucess siya. As in, andun lang din yung point na maaring iba sa inyo is you need to learn to growth o may mga aralin kayo to growth. Pwede na doon sa point na yun, pwede magkakaroon kayo ng mga recognition o pagkakakilanlan o ano to pagwawagi dito sa situation. Sa iba naman sa inyo is may mga collaboration, partnership, or dealing na magaganap o mangyayari sa iyo. But still, handun yung joy na mararamdaman mo, collaboration, the creativity o yung mga gagawin mong decision ngayon is mag-growth siya sa nakikita ko dito.
Energy ni Cancer. Siyempre, mag-action ka. Alam nga naman, maghintay ka lang na bumaksak yung bunga. Diba? Kasi kulang siya ng isa. Wheel of Fortune, no? Okay. When it comes sa what it comes sa yung energy, maganda to. Yes, when it comes sa yung energy, magkakaroon ka ngayon ng refreshing emotions. Parang alam mo yung the past situation mo o past week, past month, past days o year man yan, medyo naging hard yung situation sa'yo, no? This time, mas mararamdaman mo ngayon yung magkakaroon ng mga releasing pain, magkakaroon ka ng mga refreshing emotions, ganyan. You will getting over the worst ng buhay mo. Pagbabalik ito ng sigla, lakas ng loob, katapangan, tibay, katatagan. No? Andito rin yung point, because sa yung energy is mas mararamdaman mo ngayon na you're in a high situation. Ibig sabihin, alam mo yung parang after mo maghirap sa isang sitwasyon, mararamdaman mo yung lakas mo ngayon. Parang umangat ka. Parang either level up or mararamdaman mo na parang, mabifeel mo na parang ano tawag sa Tagalog nito? Parang nakalutang ka. may mga time na mararamdaman mo, parang hindi ko naman sinasabi na lutang yung utak mo. Yung parang nakalutang ka. Parang ganun. Alam mo yung parang yung feeling na parang ang tagal mong lumangoy. tapos pag umuwi ka na sa bahay mo, feeling mo parang nakalutang ka pa rin. May makakaramdam ng ganyan, as in. Sa iba naman sa inyo, andun din yung point when it comes sa yung energy is unti-unti na nagbabago or may mga unting-unting pagbabago magaganap sa buhay mo ngayon. Ibig sabihin, may magtatapos sa buhay mo. Yan. Yung mararamdaman mo yung cycle ng buhay mo is papaganda siya ngayon. Nagkakaroon kasi ng healing, recovery, or may mga bagay na magkakaroon ka ng acceptance this time. Pwedeng nado sa point kayo. Sa iba naman sa inyo is may mga bagay ka doon na pupukusan na this time. May mga idea ka na ipupursue this time. Sa iba naman sa inyo, siguro may mga bagong project na ipupursue mo, may mga bagong creation, may mga idea ka na gagawin mo this time. Sa iba sa inyo is, when it comes sa iyo, is it's more on communication. Ako nakita siguro may tao, isa, dalawa, or more than, may mga bagong communication ako na nakikita pagdating sa iyo. Yun ang nakikita ko sa dito. Or sa iba naman sa inyo, pwede rin kasi na mayroong mag-open up, no, o mag-share siya ng problema o hinaing. Ikaw ito sa kanya o siya ito sa iyo. Pwedeng nahalo sa point na yun. No? Yun. Tingnan natin ang parating sa iyo. Ibig sabihin, this is your breakthrough, no? Dito. This is a breakthrough na magaganap o mangyayari sa iyo. Magkakaroon ka na more on controlling no, when it comes sa sarili mo. Handun yung pag-focus mo, pagbabalik ng inner strength mo, and handun din yung point na actually mararamdaman mo may mararamdaman kang kindness when it come with someone. May taong magiging mabait sa'yo or may taong, hindi ko alam kung tutulungan ka niya or magiging polite o kind lang talaga siya sa'yo. May taong ganun ako nakikita sa part mo. Sa iba sa inyo. Parating. Okay, parating sa iyo. Ay, devil. Teka lang ha, may devil ka eh. Okay. Parating sa iyo. Parating sa iyo,
after the stagnant or after na feeling stuck ka sa sitwasyon mo this time, ang nakikita ko sa'yo dito is magkakaroon ka daw ng movement. Ibig sabihin, parang, parang ano ba yun? Magdidesisyon ka na this time. Iniisip ko para yung anong Tagalog sasabihin ko. Parang maghandod ka na sa point na you deciding to take it action. Parang nandun sa point na yun. Yun ang nakita ko. Na meron din parating sa'yo na babae. May babae ako nakikita. May babae ako nakikita sa'yo na maaari itong babae na to is makakatulong siya sa'yo. May babaeng makakatulong sa iyo, Cancer. Babaeng, sa iba sa inyo, makakatulong ito sa'yo sa pagbabago ng cycle ng buhay mo. Or pwedeng hihingi ka ng tulong sa kanya or tutulungan ka niya. Or ikaw ang hihingi ng tulong sa kanya. Vice versa, ha? Basta ganon. Babae. Sa iba naman sa inyo, may mga bago opportunity na parating sa iyo. Doon sa beginning of a cycle happen. At andito yung mabuboost yung confident mo dito sa sitwasyon na ito. Yun na nakikita ko dito, no? As in, parang basahan din yung pag-asa, kumbaga. Andun din yung point na parating sa iyo, may mga bagay daw na magpaplano ka pero naguguluhan ka. Ba't ka naman naguguluhan? Pag ganyan yung naiisip mo, may stagnant ka nga, di ba? Yun na nakikita ko dito. And then, parating din sa iyo is magkakaroon sa iyo, Cancer, ng resetting. Hindi ko alam in what way, pero magkakaroon ka ng resetting or sa iba sa inyo, you will back from the basic, from the top, from the zero, or you will start a new beginning into your life. Marami ibig kasi sabihin na halimbawa may nagtapos, di ba? O kaya halimbawa is nakabayad ka na ng utang mo. Ngayon, ka-resetting ka uli, di ba? Start a new beginning, start na naman ang pag-iipon, mga ganun. Basta there's a new beginning happening to your life, there's a fresh start. Ako nakikita sa iyo, nandun na yung point of taking action. No? Siguro may mga travel, action, movement. Ako nakikita sa iyo. So, iba sa inyo is may mga darating sa iyo na instant opportunities, Cancer. Kaya, what comes dun sa instant opportunities na yun, pag-isipan mo talaga maigi, no? Kung ano yung you need to be aware din kasi kung ano yung pipiliin mo, alin yung magiging actions mo, ganyan. Yun ang nakikita ko dito. Mag-ingat ka rin pagdating sa sana wala kang sakit. Pero may nakikita kasi ako na hindi ko alam kung mahina lang talaga yung immune system mo ba, yung parang tiyan o kaya bandang gitna ng katawan. Ano ka ba, nilalamig ka ba, sinisikmura ka ba, may LBM ka ba, kumukulo ba, ano man nangyari, no? Nananakit ba yung tiyan mo, kung babae ka siguro menstruation, ganyan, o baka hindi mo mawari, di ba? Mga ganong sitwasyon. Ako na nakikita sa'yo. Ingat-ingat nga lang, ikaw or someone who's connected sa'yo. Andito rin yung point na maraming offer ako nakikita sa iyo, ha. Maraming offer na magaganap sa buhay mo. Maaaring ito tulad na sabi ko kanina, instant opportunities o may mga mag-o-offer o may mga magbubukas, no, sa iyo. Kaya ang sinasabi ito, when it comes in that offer, is huwag ka daw magmamadali. Mag-trust ka lang sa intuition mo to make a decisions right. Be patient to make a choices. Sa opportunity mo man yan, sa pagkakaperahan mo pa yan, sa love life man yan, you need to be very careful. Na lang may mga exciting new plan ako nakikita sa'yo, Cancer. Hindi ko alam in what ways. Siguro ang dami mo lang gustong gawin this time or marami ka lang naiisip na gusto mo, hindi mo alam kung ano yung umpisahan mo. Pwedeng naando sa point na yun. Sabi sa inyo, may binahando yung thinking about traveling o may mga travel o may mga pag-uusapan related to travel. Pwedeng naando sa point na yun. Yun ang nakikita ko sa'yo dito. Mag-ingat ka na lang, Cancer. Tulad na sabi ko kanina, you have enemies. Kasi dito sa iba sa inyo is may tao na may dark thoughts sa iyo. Iyon ang sabi. May dark thought? Oo, may dark thought. Galit siya eh. Bakit kaya siya nagagalit?
Hindi ko alam kung nagagalit ba siya kasi pinaghihintay mo siya, o nagtatampo siya, o naiinis siya kasi pinaghihintay mo siya, o naiinis o naiirita siya kasi sa paghihintay. Hindi ko alam eh, parang something ganun. Or maybe sa iba is talagang may tao talaga. Tulad na sabi ko, may enemies ka, di ba? May tao talaga na may dark thoughts sa'yo. Ingat ka na lang. Uy, iwasan mo mas stagnant ha. Tingnan natin yung ano. Yung mga union ka, no? May hihintayin ka raw o may paghihintay na magaganap. Dapat iwasan ni Cancer. Dapat iwasan. Ano yun? Ano ba itong card ko? Kanina pa to. Okay. Dapat mong iwasan, syempre, iwasan mo yung panghinaan ka ng loob. Iwasan mo na ilusyon ka lang ng ilusyon pero wala kang ginagawa. Iwasan mo yung being arrogant or yung mga taong arrogante. Mga hambog, mayabang, kala mo sino matalino, kala mo kung sino, basta gano'n na yun, kung ano man sila. Or kung ikaw ito, wag mong gagawin yun, ano? Kasi tatalikod sa iyo si Blessing, syempre. Iwasan mo yung mga tao na mangloloko, manglilinglang, pandaraya, disloyal, or kung ikaw ito, wag mong gagawin, syempre iwasan mo rin yun, or makisawsaw sa mga ganong sitwasyon, no? Iwasan mo yung magkaroon ka ng chaos, iwasan mo yung mga disagreement, iwasan mo yung mga conflict, pagiging mataas ng ego, or yung mga taong matataas ang ego. Iwasan mo palagi na hindi mo muna pag-aralan o alamin o siyasatin yung mga bagay o sitwasyon. Iwasan mo misalignment ka. Iwasan mo makipagtalo, makipag-compete, or magalingan, o makisawsaw sa mga ganun, ano. Yun ay iwasan mo ha. Iwasan mo yung mga taong manluloko, or kung ikaw ito, ganyan. Mag-focus ka lang sa sarili mo. Ang pinaka-point kasi natin dito is to focus to our energy. Hindi to focus sa ibang energy. Diba? Ay naku, pangot naman. Ay naku, kala mo naman sino yun. Diba? Ay naku, ano ba yan? Pagka ginanon mo sila, kapag ganun ang nangyari, sa tingin mo, may plus sa'yo? Wala, diba? Wala namang mangyayari sa'yo. Hindi naman sila makakatulong sa'yo. Ganun. Kaya you need to focus sa sarili mo. Kumbaga, gawin mo silang, pwede mo silang gawing inspiration in life na, ay, hindi ako magiging ganyan. Ay, mas magsasucess ako sa kanya. Pwede mo silang, hindi inggit yun eh, pero sila yung magiging lakas mo. Alam mo yun? Gawin mo silang weapon to growth, ha? Yung mga ganon. Hindi yung, ay naku, ano ba yan? Ba't mo, galit si ate yun. Medyo iwas ka lang din sa mga ganon, no? Kung hindi man ikaw yun, o yung mga ganon, iwas ka na lang sa kanila. Kasi hindi naman makakatulong. Mag-focus ka sa mga sitwasyon na alam mo makakatulong sa'yo. Alam mo yun. Be practical na lang din, no? Tingnan natin ang love. Kapatid, anak, magulang, kapatid, anak, magulang, karelasyon. Kung sino man itong love na to, Cancer. Basta try to make it balance, okay? Love. Kung single ka, okay, kung single ka is kung ikaw is may nakakausap na talaga ngayon, dahil may nakita naman ako nakakausap mo, no, hindi daw iyon yung tao na para sa'yo. Binano agad chat. Hindi, kumbaga, okay naman sa'yo, okay naman yun.
Kung gusto mo siya, why not, di ba? Pero ang sabi dito, meron daw isa o dalawa pa na darating sa buhay mo. Tao na um, mataas to eh. Hindi ko alam in what way. Pwedeng boss. Pwedeng sa iba is may edad talaga to sa'yo. Pwedeng stable na to sa buhay. Or basta mararamdaman mo sa kanya yung um, protection. Ano ba yung sasabihin ko? Iniisip ko kasi kanina Tagalog. Mararamdaman mo sa kanya yung protection. Mararamdaman mo, basta mararamdaman mo siya. Iyon ang nakikita ko dito. Yung support, ganyan. Iniisip ko kan pa ba yung masabihin ko eh. Basta ano to, medyo may pagkamataas na tao. Yung sa iba, ganun. Sa iba naman sa inyo, kung kayo is nagkahiwalay na nitong taon, oo, nagkahiwalay na. Medyo may pagkaroon ng pagtalikod. Naging hot and cold yung connection na ito. Nandun din kasi yung pagsisinungaling. Nandun yung disappointment and sadness. Kung baga ko titignan ko dito, isa sa inyo nahang. Isa sa inyo is still nag-wait. No, isa sa inyo is gusto pa rin ng renewal. Nandun sa point na. Isa pa rin sa inyo is gusto ng union. Kaso, ang isa sa inyo is hindi niya alam kung kukonect ba siya, tatawagan ka ba niya, or ite-text ka niya. And nakakaramdam ang isa sa inyo ng kaba, or takot, o pag-aalinlangan, o pagdadalawang isip. Yun na nakikita ko sa kanya. Kung kayo naman is may third-party relationship, yes, alam nyo naman daw na may third-party relationship, yun nga lang, nagbubulag-bulagan lang din kayo. Or pwede rin kasi na sanay ka na, o pwede rin naman kasi na naghihintay ka na lang din kung saan tutungo yung relasyon na ito, pwedeng na doon sa point na yun, o you try to make it balance pa rin yung sitwasyon. Or pwede rin kasi na ikaw yung third party, is still supporting pa rin sa sayo at meron ka namang benefit na nakukuha sa kanya, pwedeng na doon sa point na yun. Or kung hindi naman ikaw yung third party, mayroon ka pa rin benefit na nakuha sa kanya, kaya rin siguro nanahan doon sa point na yun. Or pwede rin naman sa iba sa inyo na meron ka na rin sa iba, hindi naman kay lahat meron ka na rin kinakaabalahan, di ba? Na sitwasyon, pwedeng nando sa point, or maybe you're focusing to kung may anak ka, o kaya naman meron ka na kinaka-excitement na nakakausap, di ba? Pwedeng nando sa point na yon. Kung kayo naman is may walang third party relationship, pero desisyon nyo yan kung sa mga may third party, kung mag-move ka or hindi, kasi andun na rin alam mo naman din na rin may betrayal talaga, di ba? Alam mo naman din na nagkakaroon ng pag-backstab eh. Okay lang ba kayo? Parang nakikita ko kasi masakit balikot nyo, balikat nyo, balakang nyo, batok nyo. Kasi may pananakit ng bandang likod ako nakikita. Okay lang ba kayo? Ba dito may mga nawalang buhay, ano? Ako nakikita dito. May mga biglang magaganap o mangyayari na makakaramdam ka ng painful. Okay ka ba? Kakabahan ka ba? Kakabagan ka ba? Ano mangyayari sa'yo? May mga ganun sitwasyon eh. Ay, may makikita, no? May mga getting together ako nakikita dito. Or maybe you thinking about getting together. May pag-iisip. Or pwede rin kasi na hindi ka pa makamove on or still recovering from a difficult situation. Pero may mga getting together sa iba sa inyo. Okay, kung wala naman kayong third party relationship, ang nakikita ko sa'yo dito, yung iba naman kasi sa inyo, hindi ayaw rin, ano, parang still focusing kayo sa, sa stability nyo, sa family nyo, sa mga goals nyo. Yun ang nakikita ko sa inyo. Doon kayo nakafocus sa mga single. Well, kung, tulad na sabi ko sa mga single, kung gusto mo, may mga parating din naman. Okay, kung wala naman kayong third party relationship, isa kasi sa either, magkaiba ba kayo ng ano? Yung iba sa inyo, either mas matanda to sa'yo, ikaw yung mas matanda. No? Pwedeng na doon sa point na yun. Kasi magkaiba yung edad na nakikita ko. Medyo malayo sa iba. Yun. Sa iba sa inyo, isa sa inyo is merong hindi sinasabi. Either may lihim or pwede rin kasi na hindi naman siguro importante na rin niya sabihin, pero mayroon siyang hindi sinasabi sa'yo, or maybe this is you.
mararamdaman mo yun kasi minsan siguro iba yung sagot niya, iba may mga pag-iwas, pwedeng na sa point na yun, or maybe iba sa inyo, you are LDR, mararamdaman mo yun. Yun ang nakita ko. But still, nahandol yung pagpapahalaga. You try to make it balance, this connection. Sa nakikita ko dito, may handun naman yung suporta, handun yung pag-uusap, handun yung excitement. Ako na nakikita sa'yo, pero magkikita ata kayo, no? Iba dito baka magkikita kayo eh. Or nagkakaroon ng plano para mag-union sa iba sa inyo. Ang sabi rin kasi dito is yun, may excitement kang mararamdaman eh sa connection na ito. Hindi ko alam kung bakit pero may excitement o may mga excitement plan ako nakikita sa iba sa inyo. Sa iba naman sa inyo is may mga dadagdag ko ha, magdadagdag ako na ano. Ito, nasabi ko na ata siya kanina, no? Mga papers and documents na asikasuhin o marireceive. May mga ganun ako. Kung saan aspeto ng buhay mo yun ha. May nakikita kasi ako ganun. Tingnan natin ang iyong money. Kamusta po yung money ni Cancer? Money ang trabaho to ah. Okay. When it comes sa yung money and trabaho, ang nakikita ko sa iyo is may konting delay na magaganap sa iyo. Hindi ko alam kung bakit, pero may delay daw eh. Yun ang nakikita ko sa iyo dito. Sa pera mo kasi is may hinihintay ka rin ano, sa nakita ko dito. Pwede ba sa inyo may hinihintay kayo na darating, na marireceive. Well, marireceive mo naman daw siya. Yun ang sabi. Pero ang sabi ito, sa iba is you need to take it action. Yun ang sabi. Sa iba naman sa inyo may paghihintay. Sa iba sa inyo, within the 1 day, 1 week, 1 month, there's a blessing coming sa iyo. May abundance, achievement, or mararamdaman mo yung happiness, or fulfillment is coming. Or pwede na kasi this an opportunity, no, sa iba sa inyo. When it comes naman sa iba sa inyo is pareho pala siya oh. When it comes naman sa inyo is alam mo daw sa sarili mo eh paano ka mag-a-action or paano mo mas mapapalago yung sarili mo pagdating sa trabaho or sa pera. Yun ang nakikita ko. Bari iba sa inyo within the 2 to 3 days, 3 months man yan, 3 days, 3 weeks, or 3 months man. 2 to 3 days, weeks, or months man yan. There's something happen na magkakaroon na ng pagbabago pagdating sa pera mo, no? Yun ang nakikita ko sa iba sa inyo. Sa iba sa inyo, naghihintay kayo or may mga opportunity na darating sa iba na kailangan nyo na aksyonan at planuhin. At nahandito naman daw yung situation na aware ka naman pagdating sa iyong kaperahan, no? Nahando yung awareness, hando yung mga pagpaplano, no, na gagawin mo or may mga planong mangyayari when comes sa trabaho mo man yan or sa kaperahan mo. Nandun yung point na yun. And that plan, yung plano daw na yun yung makakatulong sa iyo to fulfill your dream or to fulfill, to grow, para magkaroon ng growth sa kaperahan at trabaho mo. Yun ang sabi. Yun. May mga bagay siguro na kailangan lang i-progress or ipaprogress or nahandin yung point na be adventurous, ano, be creative and adventurous din kasi sa iba sa inyo. Mag-explore ka rin. Mag-try ka, may trabaho ka na o baka gusto pa rin bang trabaho o kaya is may mga magkakaroon, kung naghahanap ka ng trabaho, meron 2 options ako na nakikita na pagpipilian mo, 2 to 3, mga ganyan. And you will receive the blessing na yun. Yun ang nakikita ko sa'yo dito. At mag-trust ka daw sa intuition mo, ha? Yun. Sa iba, pero may babae talagang tutulong sa'yo. Iba dito, financial problem, ano? Mag-ingat talaga kayo sa pera, no? Kasi magkakaroon ka doon ng financial problem. Iba sa inyo, may mga pananakit ang ulo, paa, or pwede rin kasi na yung iba dito talaga kailangan mo talaga protektahan daw yung pera nyo.
Pero may tutulong sa'yo, oh. May taong makakatulong sa'yo. Isa, dalawa, tatlo. Pwedeng iba dito, isa, dalawa, o tatlo. Yun ang sabi. Para mas mag-growth yung pera mo or makakatulong siya sa trabaho or pera mo, ganyan. Or ikaw ito sa kanya, vice versa. Arigato namaste, God bless.